our learners. As we recognize their achievements and the bright paths they are paving for themselves and for our society. Once again, good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 9th Recognition Day of Juan Arliwag Memorial High School, Senior High School with the theme, Generation of Unity, Partners for the New Philippines. Please all rise. And now, let us witness the processional. Let us all welcome the faculty members from the Accountancy, Business and Management, headed by Dr. Jershon C. Caburinal. A round of applause, please. The faculty members of Arts and Design, headed by Madam Hanelet Cordero. And of course, let us all welcome the faculty members from the Technical and Livelihood Strand, headed by Madam Meldy S. Mercado. A round of applause, please. Let us also recognize and give a round of applause to our Federated Parent-Teacher Association, the FPTA President, Dr. Dino Mercado. And of course, let us give a round of applause to our Assistant Principal, together with our guest speaker for this morning, no other than Madam Mary Grace T. Carino. A round of applause, please. Accompanied by Mr. Jaime B. Macaso, Teacher 2 from Technical, Vocational, and Livelihood Strand. Let us also recognize the Grade 11 Academic Excellence Awardees from Accountancy, Business and Management. A round of applause, please. And of course, together with us today, the Academic Excellence Awardees from Arts and Design and Technical Livelihood Education. A round of applause, please. Of course, the National Certificate 2 Passers from the Technical Vocational Livelihood. A round of applause, please. Ladies and gentlemen, the entrance of follows. Sign of respect to our beloved country, please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem to be conducted by Mr. Harold Nicolay Garcia.
Tayo po lahat, yung mga tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong biyayang pinagkaloob sa amin. Salamat po sa kaligtasan na iningatan niyo pong marating ang bawat isa ng may kapayapaan. Kami po ay nagtitipon ngayon bilang isang komunidad ng mga mag-aaral, magulang, guro at tagapagtaguyod ng edukasyon upang mapagbigay, pugay at pagkilala sa mga natatanging pagsisikap at tagumpay ng aming mga mag-aaral. Salamat po Panginoon sa iyong walang sawang paggabay, sa lakas at karunungang ipinagkaloob mo sa bawat isa. Tunay ngang ang lahat ng aming natatamo ay biyayang galing sa inyo. Panginoon, pagpalain mo po ang mga mag-aaral na tatanggap ng karangalan. Naway maging inspirasyon sila sa iba, mga mag-aaral. Sa kabila ng tagumpay, masigasig sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral at may pusong maglingkod sa inyo. Panginoon, pinasasalamatan din po namin ang mga magulang na aming kapiling na sila ang tunay na haligi at ilaw ng tahanan, na walang sawang nagmamahal, sumusuporta at nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagpalain po silang bigyan ng isang kalusugan, tibay ng loob at patuloy na biyaya. Naway maging makabuluhan Panginoon at mapayapa at puno ng pasasalamat ang programang ito. Maging alaala ito ng tagumpay, ng bunga ng pagkakaisa, pananampalataya at determinasyon. Panginoon, ang lahat ng ito ay itinataas namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. And now, let us sing together, "The One Are You With Me."
So once again, good morning ladies and gentlemen, and welcome to the 9th Recognition Day of 1 Arliwag Memorial High School, Senior High School, with the theme Generation of Unity, Partners for the New Philippines. Once again, good morning. Today, we shine the spotlight on the outstanding achievements of our learners who have not only demonstrated academic excellence, but also resilience, leadership, and passion in everything they do. This ceremony is more than just a presentation of awards. It is a celebration of dreams pursued, challenges overcome, and the unwavering commitment of our young achievers, as well as the educators and families who support them in every step of the way. Behind every recognition is a story of late nights, quiet perseverance, and moments of courage. And behind every student is a community that nurtures, uplifts, and believes in their potential. As we move forward with the program, may this be a moment of reflection, gratitude, and inspiration for us all. Let today remind us that true success is not only measured by medals or gains, but by the dedication, growth, and values we carry throughout life. To all our students, whether receiving an award or still on the journey, know that your efforts matter. Keep dreaming, keep striving, and keep believing in your ability to create a brighter future. Once again, good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 9th Recognition Day of 1 Arliwag Memorial High School, Senior High School. And to give their opening remarks, let us have first the subject group head of Accountancy, Business, and Management. Let's give a round of applause to Dr. Jershon C. Caburian. Salamat po sa ating mahuhusay na tagapagpadaloy ng programa. To the captain of our ship, our brilliant and hardworking senior high school principal, Madam Noemi O. Villegas. To our equally hardworking and dedicated senior high school assistant principals, our dynamic duo, Sir Romeo Lorido, and of course to the newest addition to our family, probably one of the best addition that we can say our most prized possession in senior high school. A round of applause to Sir Christopher Habate. To our guest of honor and speaker for today, and of course to our very committed and supportive SPTA President, to my fellow teachers and to our school administrative personnel, to the proud parents here present today, and to our dear students, especially to my #1ABM family, to whom this day is dedicated to. A pleasant morning to each and every one of you. Today is a day of harvest. Sabi nga nila, you reap what you sow. So, sa araw na ito, mga anak, ay aanihin ninyo ang inyong pinaghirapan academically sa buong school year na meron tayo. Lahat ng effort, pagod, puyat, sakripisyo para sa magandang output, para sa mahuhusay na pagtatanghal at sa matataas na marka sa pagsusulit. Ngayon ay nagbunga na ng hitik sa pamamagitan ng matatanggap niyong parangal ngayong umaga. I-enjoy niyo ang bawat congratulations at namnamin ang bawat palakpak. I-post niyo sa social media At ipamalita sa lahat dahil deserve niya yan. Pero while doing so, may ilan lamang akong paalala na sana araw-araw niyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay. Una sa lahat, huwag niyong hayaan ang inyong mga sarili na malunod sa isang basong tubig. Hindi dapat maging rason ang tagumpay na ito para isipin niyo na mas mataas kayo sa iba. Huwag kalimutan ang respeto sa kapwa, sa lahat ng tao, lalo higit sa mga nakakatanda sa inyo. Always be humble. Ikalwa, laging lumingon sa pinanggalingan at laging magpasalamat sa lahat ng tulong na natanggap at tinatanggap, gaano man ito kalaki o maliit. Always be thankful. Ikatlo, sa tuwi-tuwi na, matutong maging makatarungan at manindigan sa tama kahit ikaw lang mag-isa ang gumagawa. At siguraduhin walang sinasaktan at tinatapakan
sa inyong bawat kilos at salita. Always be fair and just. Ika-4, piliin na maging mabuting tao araw-araw. Kung may kakayanang tumulong, tumulong sa nangangailangan. Always be helpful. At ika-5, bilang panguli, let me tell you, in behalf of all your teachers, proud kami dahil kayo ngayong araw na to ay with honors, with high honors, at with highest honors. Sumakses na kayo today, pero para sa aming mga guro ninyo, kami rin sumakses kung lagi kayong with good manners. Yun ang mas importante. And at this juncture, it is indeed my honor and privilege to welcome each and every one of you sa ika-9 na araw ng pagkilala o Recognition Day program ng 1R Liwag Memorial High School, Senior High School para sa taong panuruan 2024-2025. Muli, good morning sa inyong lahat. Thank you so much, Dr. Gershom. And to give her opening remarks, let us have the subject group head of Technical Vocational Livelihood. Let's give a round of applause to Madam Nelly S. Mercado. To our diligent and remarkable Principal 2, Madam Noni O. Villegas. To equally diligent and efficient Assistant Principal 2, Sir Romeo P. Lorido and Sir Christopher M. Abate. To our beloved guests and industry partner, it's our Administrator, Madam Mary Grace Pigarino. To my co-subject group head, Dr. Gershom C. Caburian, Sir Robert Manuel, Ma'am Hanilet Cortero, and Engineer Jad Eduardo Hernandez. To our SPTA President, na napakasipag at dedicated sa trabaho, Doc Nino Mercado. And lastly, sa mga bida sa hapong ito, mga minamahal naming mag-aaral at kanilang mga kagalang-galang na mga magulang. Palakpakan nga po natin sila mga anak, ang ating mga magulang. Mga kapwa ko guro, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po, may hashtag ang PBL. Empowering skills, shaping future. Pero, sabi nga natin, mas maganda po na ang uunahin po natin na i-shape ay ang ating mga puso at mga pag-uugali upang madala po natin ito sa ating magiging future work at sa mga pupuntahan po nating mga paaralan. Isang malaking hamon po sa may mga karangalang banggit ang DepEd team sa taong ito. Ano po ba ito? Henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ipinagdiriwang po natin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan na nawa ay nadevelop po sa bawat isa ng mga mag-aaral na nandito po sa araw na ito. Sa mga pagkakataon na muntik na kayong sumuko, mga dear students, sa mga sabay-sabay na gawain, hindi na malaman ang unahing tapusin. Sa mga gabing nagpuyat kayo sa pag-e-encode ng kung anumang system na dinedevelop nyo at research na pinipilit na tapusin bago pa ang deadline. Idagdag pa dito ang mga Q&A na nagpapahirap sa mga HC and EIM students natin para sa kanilang mga assessment para makakuha ng NC2 certificate na kailangan reviewin at naiiyak na lang kuminsan pag hindi na kayang arukin ang isip. Sa lahat ng pagsusunog ng kilay, mga tampuhan na naganap pag hindi nagagawa ng mga kagrupo ang dapat. Sa mga kaba, kapag ka may exam o pagsusulit, sasabihin na lang sa sarili, bahala na, kaya ko yan, kaya pa ba? Yan po yung mga karaniwan na dialogue ng mga mag-aaral. Sa mga sinubok ng pagkakataon at nagtagumpay, mga nagtiis ng hirap
ng buhay. Ngunit sa araw na ito ay naipamalas ang tagumpay. Sa mga magulang na kaagapay sa hirap ng buhay, ngunit hindi sinukuan ang pagpapaaral. Sa lahat ng mga naging pagsubok sa inyong pag-aaral, at tunay nga namang inyong napagtagumpayan. Patunay na ang medalya ay may kalakip na iba't ibang istorya na nagpatibay sa bawat isa. Masasabi ko na mga minamahal ko mag-aaral na may mga karangalang banggit, kayo ay kaisa sa henerasyong ito na kung saan ay kaagapay sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. At naniniwala ako, tunay lang masasabi natin sa pagkakataong ito na ang kabataan nga ang tunay na pag-asa ng bayan. Muli, isang magandang hapon po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Once again, thank you so much, Madam Melody Esmercado. And to hear another opening remarks, let us have the subject group head of Arts and Design. Let's give a round of applause to Madam Hanilet G. Forte. Our principal, School Principal 2, Ma'am Noemi Villegas, OIC Assistant Principal 2, Sir Christopher Habate, OIC Assistant Principal Sir Romy Lorido, SPTA President Doc Nino Mercado, and to our guest speaker, Mary Grace Carino, parents, students, teaching and non-teaching staff, magandang buhay, mabuting tao. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tatandaan ninyo, mga kabataan, ang inyong pangarap ay may kakayahang magtanglaw sa inyong hinaharap. Bawat hakbang na inyong tinatahak ay isang aral. Huwag mawalan ng pag-asa, huwag sumuko sa mga pagsubok. Ang inyong mga pagsubok at determinasyon ang magpapabago sa inyong buhay. Magsikap kayo at mangarap. Tandaan, ang malalayong lakarin ay nagsisimula sa isang hakbang. Congratulations! Maligayang pagbati sa inyong lahat. Humayo at ibahagi ang kaalaman. Maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Hani. At this juncture, let us lend our ears to Mr. Christopher M. Habate, our Assistant School Principal, as he will deliver to us his welcome remarks. Let us give him a resounding applause. Sa ating pong principal na si Ma'am Noemi O. Villegas, ang kasama kong assistant principal, Sir Romy Lorido, na wala po sa ngayon pero hahabol sila dahil sila po ay dumalo sa baccalaureate mass para sa mga graduating learners sa ating school. Sa amin pong iniidolo na SPTA President, si Doc Nino Mercado, kaya ko nga po siya sinundan sa senior high school. At sa ating pong maganda at mabait na guest speaker, si Ma'am Mary Grace P. Carino. Sa ating pong mga group heads, si Sir Gershon, si Ma'am Melby, at si Ma'am Hani. At sa inyo po lahat, mga magulang at mga kasama at mga batang magkakaroon ng karangalan ngayong araw na ito, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tingnan ko lang po yung sarili ko. Wala. Kasi first time ko pong magsalita sa mall, and I think this is an advantage for us kasi natakasan natin yung init sa labas. Ano po, tayo comfortable, kaya pinasasalamatan din natin yung mall para sa opportunity na to. Pero I would just like to share an old adage that says, an empty sack cannot stand upright. Mga anak, nakakita na ba kayo ng sako na walang laman pero nakatayo ng matatag? That's impossible, right?
in order for a sack to stand upright, you should fill it in with something inside. Okay? Hindi po mangyayari yon. Now, in analogy, in comparison to you, and even for us to withstand or stand upright in the challenges of life, kailangan meron tayong ilalagay sa loob natin bilang mga tao. Okay? Definitely. And what are those things that we should put within us for us to stand upright in the challenges that may come along the way in the future? Ano po yun? I think we can put sack inside the sack. Okay? Kung medyo nalilito kayo, ginawan ko ng acronym yung sack na dapat maipaloob nyo sa mga sarili natin. Ano yun? Letter S, we should fill in ourselves with skills. Tama? Sa Tagalog ng skills ay kasanayan. And I think doon sa TBL, ito yung tinuturo kasanayan, di ba? Sinabi ni Ma'am Mel kanina, practice. One time nabagay ko sa inyo, practice makes perfect. Pero ang totoo, what really makes perfect is the correct practice. Okay, yung tamang practice. At ito yung tinuro sa atin ng mga teachers natin sa PBL. Yun yung una, skills. Fill ourselves with skills. Number 2, aptitude. Okay, SAC. So, yung letter A, aptitude. Pag sinabi natin aptitude, that is the natural ability that we have. I think papasok naman ko sa arts and design. Kasi pagdating sa music, merong magagaling sa music talaga. That's inherent with them. Minsan kahit gusto natin kumanta, pagka talagang wala tayong ability to sing, hindi pa rin kaya. Pero meron talaga innate. Minana sa magulang, nasa inyo na. And those are aptitude. Maybe in music, maybe in bodily kinesthetic, theater arts, okay? Composition of songs, spatial, drawing, artwork, and everything. So that's letter A. Letter C, may idea kayo? That's character. Ito yung sinasabi kanina pa ni Ma'am, yung dalawa natin, o yung tatlo nating mga group heads, na character is the best from all the rest. Why? Kasi lahat ng bagay na meron tayo, makakapagdala sa atin sa tagumpay. Pero what really will make us stay in success is our attitude, our character. Our attitude, behavior, and character, and our moral obligation. So tandaan natin ha. So tingin nyo, ano yung letter K sa SAC? That's knowledge, exactly. Yung ating kaalaman, yung ating learning, yung mga concept, pinag-aaralan natin sa school, lahat yan importante. Now everybody, is it important for a SAC to have something inside it? Yes or no? Yes, kasi that will make the SAC firm and stand up straight. So the same thing with you. Mga anak, binabati ko kayo, congratulations for the good things that you have done in the past and for the better things you did now. And I believe you are opting to be the best in the future. Once again, congratulations po sa inyo. Thank you very much for your kind and insightful words, sir. We trust that the learners have gained a clear understanding of the points shared. We are truly grateful for the presence of a distinguished individual who has graciously dedicated her time and support to one of the most memorable events at Warner Hiwag Memorial High School, Senior High School. At this moment, may I invite Mr. Jaime B. Macaso to introduce our esteemed guest speaker. Let's show our appreciation with a round of applause. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Masaya po bang lahat ang mga batang magkakamit ng karangalan ngayon? Masaya po ba kayo? Hindi yata eh. Isang palakpakan nga dyan sa mga batang may mga karangalan. Binabati po namin kayo. Ang ating pong panauhing pagdaral ngayong umaga, siya po ay eldest daughter of Francisco Carino and Rosita Tino from San Roque, San Isidro, Nueva Ecija.
She's graduated at San Roque Elementary School. Hindi ko na po sasabihin kung ilang yung date, yung year. Siyempre. Sa college naman po, siya po ay galing ng General De Jesus College. At siya po ay nagkolehiyo. Siya po ay graduate ng Far Eastern University. Siya po ay mathematics major, ang kalaban ko ng kolehiyo. Major in computer science. Kaya po, tamang-tama po ang ating guest speaker ngayong sa TVL. Siya po ay computer science major. Napakagaling po sa computer yan. Siya po ay dating IT specialist ng 5 years sa Citibank. Teachers, alam na. IT specialist ng 3 years sa China Bank. Wow. Ma'am, baka naman. At